Good morning. Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng ating second service, tayo po ay sama-samang mag-awitan. First song, let us sing I Sing the Mighty Power of God in hymn number 51. 51, I Sing the Mighty Power of God. In hymn number 3, The Lord in Zion Reigneth. The Lord in Zion reigns.
Sa muli, magandang umaga sa ating lahat at maligayang araw na Sabat. At ang welcome po sa lahat ng ating mga kapatid nang galing sa iba't ibang iglesia. Ang ating mga kapatid na mga mamaya ay meron din tayong i-recommend for baptism. Ating mga kapatid, 3. At ang ating mga senior citizen, narito sila ngayon. Purihin ang Diyos na naging kasama natin at maging maayos ang ating patuloy na pagsamba at pakikinig ng salita ng Panginoon. Maraming salamat din sa mga women's na sila po ay nakaalala sa kanilang totoong maibsan din ang ating mga naramdaman sa ating mga mother, sa ating mga women's, ang mga anak, mga nanay, naalala yung kabigatan na responsibilidad para sa pagtuturo at guide na galing sa Diyos nga turo at ito'y tinuturo sa ating mga nanay. So sila po ay nag-effort. Maraming salamat ni Ma'am Mercy, ang ating mga women's department, sa kanilang magandang mga nakikita natin sa view ng ating church bilang pasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na kanilang nakakamit na sila'y survive at naka-survive din sa sakit ng puso. Yung mga naramdaman nilang kabigatan para sa ating sa pagmamahal ng ating mga anak. Mabuti itong ating mga mother kay makapalabas sila sa kanilang mga naramdaman. Pero yung kaming mga father, sakit sa puso ang aming naramdaman ni Sir Romy. Ano Sir Romy? Sakit ang puso. Bakit? Kasi hindi kami maka-express. Ang akala namin na talagang okay na yung aming pagsisikap. Pero ang gusto sana namin din na mabigyan din kami ng panahon para sa yung mga men's ministry na may mga women's. Sana meron din kaming mga grupo nga mag-outing. Sila, nag-outing sila, niya kami hindi. Hirap yan. So, sana kami ni Sir Romy, meron din kaming outing doon sa resorts. Mag-swimming. So, yun po ang ating paalala lang po sa ating mga kabataan. Ang ating pangalawang serbisyo ay ito'y ating i-pray na ating maintindihan lalo ang pakiusap ng Panginoon sa atin. Itabi natin ang ating mga anak upang hindi po ma-distract ang ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Ang nais ninyo ay gustong mag-relax sa ating comfort room. Nariyan meron tayong 3 comfort room. Andyan po sa loob ang isa para sa mga senior citizen. 2 po doon, lalaki at babae sa labas. So, ang ating room para sa ating mga anak na hindi natin mapigilan, magtatakbo-takbo, pwede nating i-safe doon sa room. Sa lahat ng ating mga kapatid na dalaw na gustong magpirmamente, inanyahan din namin kayo nga, pirmamente na dito. Tulong-tulong tayo. Like itong si Sister, ito ay regular na ito sila. Nag-visit. Salamatan din natin si Makamay family, sila si Doc. Sana ay, hindi sana, positibo na magtulungan at ako'y gustong umiyak sana sa narinig ko sa kaniyang mga sinabi na willing siyang magtulong para sa
paglilingkod sa Panginoon. Amen. Salamatan natin ang Panginoon yan na meron tayong mga kapatid na pinagpala ng Diyos para sa patuloy na pagministry sa ating iglesia. So ngayon po ay pinapaalala ko rin mamayang alauna ang mga head leader ng ating department sa ating church. Meron po tayong board meeting, regular board meeting natin. Kasama ang ating chairman, yung ating district pastor, si Pastor Mudio, sa oras ng alauna, impunto. Ibig sabihin, alauna po, siguro kung matapos tayo sa pagkain, relax kaunti, at meron tayong board meeting. So, hope na ang lahat ng mga head department, sila po ay present para sa ating mapag-usapan sa ikalalago sa ating iglesia. Ready na ang ating participant sa ating divine service. Narito na ang ating dalawang diakonisa na magko-collection ng tithes and offering. Narito si Sister Jomra at Sister Ranes. At ang ating chorister, si Sister Queenie Ranes. Ang ating operator, si Sister Alaysa Mascardo. At ganoon din, ang magdala ng ating scripture reading ay ating kapatid, si Brother Dudes Balihos. Yung ating ang magbasa ng tithes and offering, walang iba kundi si Elder Ronnie Ranes. Ang pinadala ng Panginoon sa atin ngayon ay ito'y nagpatuloy, naglilingkod. Kahit siya ay retire na, pero patuloy pa rin ang kanyang ministry. Narito siya sa atin. Ito'y regular na kanyang, hindi na nagiging nakadalaw siya ng mga nakalipas dahil medyo busy ang kanyang schedule. Siya po ang ating regular pastor sa bawat buwan. Kalimitan niya na pag-usapan namin nung nakaraan ay 5 Sabbath, sabi niya, sa May ang kaniyang available. Every last Sabbath ang kaniyang available time. So, nag-chat siya kanina, kahapon, si Brother Dodge, sabi niya wala kaming schedule sa jail, kaya kasama siya natin ngayon. Amen. Salamat sa panahon na binigay ng Diyos sa kanya at sa atin na tayo ay mabigyan ng mga mensahe ng galing sa Diyos. At ganoon din ang magbigay ng ating mensahe sa awit na ito'y hinahanda na sa Children's Department. Handa na sila si Sister Hansel para i-render yung ating special song. Papuri sa Panginoon bago po magsalita ang ating speaker. Meron din tayong homily. Siguro ito'y nahanda na. Magbigyan natin ng mga 5 minutes para sa kwento sa time sa ating mga bata. At pakinggan natin ang lahat ng ito at taimtim tayong manalangin para po sa ikalalago sa ating espiritual at pagkikinig patuloy sa salita ng Panginoon. The Lord is in His holy temple. Tayo po lahat ay magalang na may nikluhod. In His holy temple, the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before
Panginoon naming Diyos sa mga nasa kalangitan, Diyos na lumikha ng Sabat upang magunita namin ang iyong dakilang paglilikha ng lahat ng bagay at paglikha sa amin ay iyong crowning glory. Salamat po ng marami na kami nakabilang sa inyong pamilya. Bagamat narito pa kami sa lupa, tulungan kami maging kaagapay po namin kayo sa aming paglalakbay dito sa masamang sanlibutan na aming kinabubuhay. Sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita, inihiling namin ang presensya ng Santong Espiritu na siya ang aming maging taga-udyok ng mga salitang galing sa inyo, na ito ay taimtim na sumaaming mga puso at isip. Salamat po sa mga pagpapalang tinanggap namin at higit sa lahat, salamat sa pagpapala ng kaligtasan na kaloob ninyo at sa kapatawaran ng aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Salamat po sa pagdinig. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa hindi pa malilikomin ang ating mga handog at mga ikapo, ay aking basahin ang ating talata sa Malakias 3, ang talata ay 8 hanggang sa 10. So, ang ating dalawang dekonisa ay maglilikom sa atin. Ganitong pagkasabi, mga minamahal kong mga kapatid, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa akin, paano ka namin ninanakawan? Sabi ng Panginoon sa may 10 bahagi at sa mga handog. Talatang 10. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na wala ng silid na kalalagyan. Ihanda natin ang ating mga ikapo at mahandog para sa paglikom ng ating dalawang tiklisa. This is the promise of love. There shall be seasons of praising, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing beneath. Mercy knocks round us are falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing beneath. Mercy knocks round us are falling, but for the showers we pray.
Tayo po'y manalangin. O mapagpala naming Diyos at mahabagin, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat muli sa mga pagpapala na inyo pong binigay sa inyo pong mga anak. Saan man itong bagay na source na nanggaling ang mga pagpapalang ito sa kabuhayan, sa panarbahoan sa kumpanya at sa mga pagsasaka, sa anumang kaparaanan o Diyos ng paghanap buhay, maaari ba, Panginoon, na patuloy mong pagpalain at patuloy ang pagtatapat ng bawat isa sa mga kapatira narito. Tulungan mo kami, Ama, na ang mga katapatang amin pong ibinabalik sa inyo ay magbibigay din po ito ng malaking tulong para sa paglaganap ng inyong pong gawain sa pagtatapos ng inyong gawain sa lupang ito. Kaya lahat ng ito ay aming binabalik ang papuri at pasasalamat alang-alang sa dakila naming Panginoong si Jesus. Amen. For hymn of praise, in hymn number 49, Worship the King. Worship the King, all glorious above, all grateful His wonderful love. Shield and defender, the ancients of days, pavilion in splendor, and worthy praise. The Lord is mine, oh sing of His grace, whose throne is the light, whose God is faith. Thy mercies, how tender, how firm to touch. And that in His blood on the wings of the soul. Thy Bountiful care, what can recite? Its praise in the air, it shines in the night. It strength from the hills, it descends to the grave, and sweetly distills in the dew and the rain. Children of past and people of spring, indeed are we cast, not finding to be. Mercies how tender, how firm to thee, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Pwede na po tayong maupo. Ay, tayo pala po. Sorry. Kung meron po kayong banal na kasulatan, ay atin pong basahin ang ating susing talata na ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito po ay matatagpuan sa Colossians chapter 3 verses 13 and 14. At ang sabi po sa 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang gawin. Sa 14, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali
ng kasakdalan, tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin at yung mga hindi po kayang lumuhod ay manatiling maupo na lamang po. Panginoon naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng pagkakataon upang muli ka namin makasama, purihin at sambahin. Kayo po ang aming Diyos na manlalalang na siyang may-ari ng aming buhay at ang sanlibutang ito na inyo pong nilikha. Sa aming paglalakbay, Panginoon, iba't iba po ang aming nararanasan. Iba't ibang pagsubok. Ngunit kami po ngayon narito, Panginoon, na tiklop luhod, nagsusumamo bilang aming kapakumbabaan na aming itinatalaga ang aming buhay sa oras na ito. Bilang inyo pong anak na nagmamakaawa, kami po ay inyong tulungan sa aming pag-aaral sa umagang ito, na maunawaan po namin ang bawat letra, bawat salita na bibigkasin ng aming pastor na inyong isinugo sa umagang ito sa pamamagitan po ni Pastor Alfred Cas, na siyang magimahimay na aming pagsalusaluhan sa umagang ito. Nawa po ang inyong mga banal na salita na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Ang siyang aming inaasahan at palalakasin kami sa aming buhay Kristiyano, sa aming paglalakbay. Kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't sa umagang ito, hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na linisin niyo po ang aming mga puso't isipan. Tulungan niyo po kami na makapag-focus kami sa aming pag-aaralan at maisantabi po namin ang mga alalahanin namin sa buhay na siyang nagpapahirap sa amin sa araw-araw. Aming dalangin, Panginoon, ang may mga karamdaman, inyo silang hipuin, pagalingin, at bigyan ng kalakasan at manatiling matatag sa kanyang pagsubok sa buhay. Dahil kayo po ang nagpapagaling, ang aming dakilang manggagamot. Kayo po ang aming pinagkakatiwalaan. Salamat po, Ama, at kami ay patuloy na umaasa at ang pag-asang iyon, Panginoon, ang siyang aming pinapanabikan na makamit balang araw. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming mga dalangin, Ama, at pasasalamat, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Good morning, kids. So today, ako yung magsa-story sa sa inyo, pero dapat makinig kayo sa story ko kasi ang makikita kong magbe-behave ay merong prize, okay? Okay ba yon? Okay. Ngayong umaga, ang story natin ay pinamagatang, sa TV, Always Thank God. Ibig sabihin, laging daw magpasalamat kay... Very good. Ang bida sa story natin ngayon ay si Kathy. Si Kathy ay hindi masipag. Sino dito yung hindi mga tamad dito? Sino yung hindi nagasunod sa mama pag inutusan? Hindi ka nagasunod sa mama pag inutusan? ang bida sa story natin ngayon ay si Kathy. Ayan si Kathy. Oh, tingnan niyo sa TV. Yan, si Kathy. Inuutusan siya ng mama niya, pero yung mukha niya, nakasimangot. Yung yung eyebrows niya, nakaganyan. Tapos, nagreklamo siya, sabi sa kanya ng mama niya, Kathy, maghugas ka muna ng plato, sabi ng mama niya. Ayoko nga, mama, nakakapagod yan. Sino dito yung kapag inuutusan ng mama maghugas ng plato, nagasimangot? Walang ganon? Very good naman. Ikaw ba, Mara, pag inutusan ka ba ng mama mo, nagasimangot ka? Very good. Si Katie, hindi siya ganun. Kapag inutusan siya ng mama niya, nagasimangot siya, tapos nagadabog-dabog siya. Tapos, kinabukasan, inutusan siya ulit ng mama niya, magligpit ng higaan, sabi ng mama niya sa kanya. Kathy, magligpit ka ng higaan, yung higaan mo, yung tinulugan mo, ligpitin mo yung mga unan, tubiin yung mga kumot. Pero sabi na naman ni Katie, ayoko na maglinis niyan. Nakasimangot na naman siya. Sabay yung eyebrows niya, nakaganon. Kuya Japet, ikaw ba kapag inutusan ka magligpit ng higaan, nagasimangot ka? Hindi. Very good. Opo. Kasi naka-cellphone si Ate Maxine, kaya niyang... Oh, very good. Si Japet daw, nagaligpit daw siya ng bed. Pero si Kitty, hindi siya ganun. Sabi sa kanya ng mama niya, magligpit siya ng higaan. Sabi niya, mama, ayoko magligpit. Di ba hindi kayo ganon? Very good. Isang araw, kinausap siya ng mama niya. Sabi sa kanya ng mama niya, Kitty, mag-usap nga tayo. Bakit tuwing inuutusan kita magligpit ng higaan, maghugas ng plato, lagi kang nagasimangot, lagi kang nagadabog, lagi nakaganito yung eyebrows mo, lagi nakaganon. Sabi naman ni Kate, ng mama ni Katie, dapat sa halip na nagrereklamo ka, nagadabog ka, dapat mag-thank you ka kay Jesus. Sabi naman ni Katie, bakit ako mag-thank you? Nakakapagod maghugas ng plato, nakakapagod magligpit ng higaan. Nakakapagod ba yon? Diba? Hindi naman. Sabi ng mama ni Katie, alam mo kung bakit kailangan mo magpasalamat? Kasi ang mga plato natin nadudumihan dahil kumakain tayo. Ibig sabihin, kaya ka naghuhugas ng plato kasi meron kang blessings, meron kang kinakain na food. Tama ba yon, Kuya Gavin? Opo. Sabi naman ng mama niya, kaya meron kang higaan na nililigpit kasi meron kang tinutulugan. Sabi niya mama niya, alam niyo ba, may ibang mga bata na wala siyang tinutulugan, kaya wala siyang nililigpit na higaan, wala siyang hinuhugasan na plato kasi wala naman silang kinakain. Sabi ng mama ni Katie sa kanya. Simula noon, na-realize ni Katie, dapat pala kapag inuutusan, magsunod kay mama. Kaya kinabukasan, inutusan na siya ng mama niya maghugas ng plato. Nakasmile na si Katie, Nagsunod na siya sa mama niya, hindi na nakaganon yung eyebrows niya. Kasi nga, nakinig siya sa mama niya. Dapat, di ba, pag inuutosan, nakasmile? Di ba? Tapos, nagligpit siya ng higaan, nakasmile na rin siya. Nagsunod siya sa mama niya nang hindi na siya dabog. Nagbehave na si Katie. So, ang lesson ng story natin, sabi dito, always thank God in every situation instead of complaining because God delights in a grateful heart. Sabi daw po diyan, dapat daw mag-thank you pa tayo sa mga situation natin. Dapat di tayo nagrereklamo kasi ang mga mapagpasalamat daw ay pinagpapala ni Jesus. Di ba si Katie na-realize niya, blessing pala yun, kaya nag-thank you na siya. Di ba dapat ganun din kayo? Mag-thank you din kayo pag inuutosan kayo ng mama niyo, di ba? Oh, very good.
Ang verse natin, kaya mo i-read yan? Ang verse natin ngayon ay babasahin ni Ate Navia. Sabay-sabay na lang. Ephesians 5, verse 2. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ayan. So, thank you so much, kids. Yes. Oh, dalawa kayo niyan. Dito kayo, forward kayo. Anak ko. Kukunin ko yan. Ayos pa ha. Kukunin ko yan. Kuya, forward. Kukunin ko ni mama. Ready, stand up straight. Stand up,
Hindi man yun naka-off. Good morning pong check, sounds check. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at happy Sabbath. Masarap din na nakabalik ulit dito sa inyong bahay pulungan, bahay sambahan at makadaupalad minsan pa at makapag-aral tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Lagi natin pinag-uusapan yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Lagi natin na pag-usapan ang kabaitan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Kung paano siya nagiging mabiyaya sa atin, kung paano siya ay lahat-lahat sa ating mga pangangailangan. Yun ang ating Diyos. Ngayon naman, at this moment, pag-usapan naman natin yung ating pagiging gracious, merciful, and considerate with one another. Yan, di ba? Alam natin na ang Diyos ay lahat-lahat sa ating mga bagay-bagay. Dapat sa kaibuturan noon ay mahalaga din naman yung tayo ay we can be a good blessing to others. Yan. Kasi nandun yung fulfillment of the law. Pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos, at gayon din naman ay yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Dito sa aklat ng Efeso 4:15, sabi rito, mangusap tayo sa katotohanan ng may pag-ibig at lumago tayo sa Kanya sa lahat ng bagay na siyang ulo na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ama po namin, kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Hangad po namin ang pagpapala ng langit upang hindi masayang ang oras na ito. Kami po ay nagtagpo dito sa inyong bahay pulungan upang ikaw po ang aming katagpuin. Hindi ang sino mang tao, kundi kayo po lamang. Kaya patnubayan kami Diyos, sawayin ang lahat ng anyo ng panglilito, ng kadiliman, upang maunawaan namin ang aming pag-aaral, ang salita ng buhay. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa aklat ni Ellen G. White, In Heavenly Places, October 9, nais ko ibahagi sa inyo ang pagtutulungan natin sa isa't isa. Di ba? Sino bang hindi nangangailangan ng tulong dito sa atin? Sa paaralan, tinuturo sa subject ng guidance and counseling, mula bata hanggang sa tumanda, ang tao ay nangangailangan ng gabay at nangangailangan ng payo. Wala man itinakdang oras na ang tao ay hindi nangangailangan ng guidance. Pag pumunta tayo sa lugar na hindi natin alam, kailangan natin ng guidance ng kapitbahay. Saan po pa dito ang kalyeng ganito? Ayan. Pagka tayo ay namimili na hindi natin alam sa department store o sa palengke, tanungin natin, saan po ba dito ang tindahan ng gulay? So lahat tayo, sa lahat ng kapanahunan, hindi man natin napapansin yun, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong ng bawat isa. Sa aklat niyang Heavenly Places, ganito ang sabi ni Ginang White sa pahina 289. Sabi niya, I wish, sana ay nangako ako sa aking puso na hindi ako magsasalita ng anumang salita laban sa aking kapatid na lalaki o babae. Wow. Nung nabasa ko ito, sabi rito, I wish we could have a pledge in our hearts that we would not utter any one word against a brother or a sister.
Alam nyo, isa sa mga matitinding laso ng tinatawag na fake news o kaya tinatawag natin na false news ay yung naibabalita na hindi mabuti o maganda. Alam niyo po, di ba, alam niyo yung sa term ni Paul, yung tinatawag na busybodies, ito yung tinatawag na pagchichismis. Sa ibang version ay plain lang na gossip. Pero sa kanya ay tinawag na busybodies. In-address ni Paul yung particular na mga kapatid doon sa Thessalonica, kalawang sulat niya, itong mga taong ito na walang magawa sa gawain ng Panginoon. Hindi sila busy, pero sila ay mga busybodies. Ito pala yung tinutukoy ni San Pablo. Kaya sabi ni Ginang White, sana ako'y nanata sa aking puso na hindi ako magsasalita ng anumang bagay laban sa kapatid. Alalahanin natin na sila man din ay dumaraan sa mga tukso na higit na mas malakas kaysa sa posible nating dinaraanan. Alam niyo, di ba tayo, lalo na tayo kapag tayo ay nasabi natin na perfectionist. We want everything done in a perfect way, in a right way. So ang tendency nito ay mabilis tayong magsalita. Pero ang sabi dito, in many instances, sabi dito, alalahanin natin na ang mga tao na maaari nating ipinagbabalita ay natutukso din naman ng higit pang mas malakas kaysa pinagdaraanan nating mga tukso. Yan. At doon sa lalo pang higit na mga nagkakasala, ay malaki ang pangangailangan ng ating tulong. Oo nga naman, di ba? Nakita natin yung tao nadapa, natisod. Kadalasan ang ginagawa natin, instead of reaching out with our hands, we just gave one finger. Ano ba ang gusto nyo? Kapatid, tulungan kita. O sabihin mo. So kapag daw ang mga kapatid natin nangangailangan ng tulong, they do not need our fingers, but rather they need our helping hand. Do not gossip about them and make remarks about their character. Huwag tayong magkomento tungkol sa mga failures ng ating kapwa. Because in one way or another, it may be sooner or a little bit later, we will experience the same. Tama? Tama ba yon? Tama yon. Hindi ako exempted roon. I'm speaking out of my own experience. At meron din kayong ibang experience na nararanasan ninyo. Do not gossip about them and make remarks about their character, but go to them in the love of Jesus and the love of truth and try to help them. Kaya merong mga kasabihan, nung araw na keypad pala yung ginagamit natin, sagana nung araw ang mga text. Napakamahal pa ng tawag noon. Marami tayong mga messages. Kung hindi mo kayang tulungan ang iyong kapwa-tao, huwag mo na siyang tapakan. Di ba sa panahon ngayon? Wala kang kaalam-alam sa tao kung ano-anong mga binabalitang mga gossip. Alam mo ang intention nun? Sirain ang iyong pagtitiwala sa tao to destroy the trust and confidence to that particular person. Na wala ka namang kamalay-malay. Pag binalitaan ka ng mga pangit na mga pabalita, nire-recruit ka ng taong yon na magalit din sa kanya. In a very unreasonable way. May mga pagkakataon na very reasonable, but ang sabi dito, tell them in the spirit of love and try to help them. Alam mo, minsan mas kinatotoo yung sinasabi natin, pero kung walang espiritu ng pag-ibig, it is equally harmful as if we want have them destroyed. Parehas lang yun. Sabi ni Ellen White, I wish, sabi niya, ako'y nangarap na nagpanata ako sa aking puso na hindi ako magsasalita ng anything. Ako nung nabasa ko ito, itong ginamit naming devotional book last year, minarkahan ko talaga ito, sapagkat ito ang need ng panahon natin ngayon, di ba? Binigyan natin ng salitang kanto yung pangalan ng tao. Ano ang pangalan ng tao nitong gossip? Ano ba? Si Maria Teresa.
In short, marites daw. O, di ba? That's a very unkind word. Nasisira yung may pangalan na to. Kung kayo ay naguguluhan at nag-aalinlangan at ang kadiliman ay bumabalot sa inyong katauhan, the very best course you can pursue is to get out of darkness and to help someone else who is discouraged. Alam niyo yung Matthew 18, verses 5 and onwards, nakalagay doon, kung ang iyong ang kapatid ay nagkakasala, ano ang sabi rin sa kasunod? Tingnan nga natin dito sa sulat ni San Mateo. Buksan nga natin ang ating banal na Biblia at ibalita natin hindi ang ibang tao kundi ang ebanghelyo para sila ay magkaroon ng pag-asa sa buhay. Mateo kapitulo 18, ang sabi ay ganito. If anyone has anything against somebody, sabi rito, namali na yata yung aking memory. Anyway, ang binabanggit doon, kung ang iyong ngang kapatid ay merong laban, verse 15, if your brother sins against you, go and show him his fault. Kapag ka ang ating daw kapatid ay nagkasala laban sa atin, pumunta ka sa kanya at sabihin mo sa kanya ang kanyang kamalian. Just between the two of you. Dalawa lang. Hindi sinabi nung kapag ka ang kapatid ay nagkasala laban sa iyo, sabihin mo kay pastor o sabihin mo sa leader ng iglesia. Hindi. If anyone sins against you, go to him, just the two of you. Kayo lang. If he will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established. Verse 16 ito, by the testimony of 2 or 3 witnesses. Anyway, balik tayo sa ating pag-aaral dito. Ang layunin natin kapag ang tao nagkakasala, whether against us or against anyone, ang objective natin ay matulungan sila upang sila ay maitayo sila sa dati nilang kalalagyan. At habang sinisikap mo na itayo ang iba, inyong pagmasdan, itinataas mo rin ang inyong sarili sa malapit na connection sa ating Panginoong Diyos. At habang tayo ay nagpapakita ng kabaitan sa iba, tinutulungan din natin ang ating sarili. Di ba sabi rin sa Beatitudes? Saan ba yun? 5:9 yata yun. Blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila din naman ay kahahabagan. Yun. Kapag pinakita natin ang kabaitan sa iba, tinutulungan natin ang ating sarili at makapag-reflect tayo, makabalik ito sa atin din namang karanasan. Alam nyo, mas masarap yung nakakatulong tayo. Sa ibang mga lugar, pag nagtanong kay naliligaw, ililigaw ka palalo. Minsan may mga tao na hindi naman alam, nagpapanggap na maalam. May mga pagkakataon na ang tao naman ay alam naman talaga, sasadyain pang hindi ka tutulungan. Yan. Ang tao raw na mas maraming Kristo sa kanyang puso ay nagpapakita ng malumanay na simpatya para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya nga, kung may mga panahon na hindi naman kailangan yung subject matter on that particular moment, wala tayong maitutulong, the best way is to stay sweet. Diba alam natin yung tao nangangailangan ng tulong, imbis na matulungan natin, imbis na mawala yung problema, nadagdagan pa. Laging mararanasan ninyo na mayroong mga nagkakasala sa inyong kalagitnaan. Pero ito naman ang opportunity natin where you can show a Christian character, Christian love. Pagkakaloob sa kanila ng pag-ibig. Kung wala talaga tayong magagawa na mabuti na maitutulong, stay calm and sweet. Yan. Sweet lang tayo.
upang maaari sa pamamagitan ng ating mga magagandang hitsura, magagandang ngiti, ay magkaroon sila ng enlightenment na magbago. Ang bawat tao na mayroong Espiritu na Kristo ay gagawa sa gawain ng ating Panginoong Kristo. At kung sino man ay nakakita ng isang taong naglalagalag, dapat madama niya ang damdamin ni Jesus kung paano niya hinahanap ang nawawalang tupa. Di ba? Sabi natin, ano nangyari si ganyan? Kasi si ganyan naman eh. Tama na yun ang nangyari sa ganyan. Pero wag na natin dagdagan. Ano nangyari sa kanya? Nawala siya. Di ba? Lalo na sa ating mga kapatid, lagi tayong mayroong, alam mo habang naglalakbay tayo sa mundong ito, lagi tayong challenge si Satan ng mga problema. May mga kapatid, wala. Ngayon, hinahanap natin sila. Mga kapatid, nawawala. O, di ba? Wala, nawawala, at nagwawala. Ayun ang matindi. Yun ang mas nangangailangan ng ating tender love and care. Sabi nung isang may programa, ask your lolo. Gano'n. Sabi niya, in my 80 years of life here in this world, sabi niya, when person, sa term natin ng Tagalog, ay nagwawala, they need more love. That's why they are nagwawala. Yung wala, minsan na-destino lang sa trabaho kung saan napupunta. Yung nawawala, ay medyo nagkakapag-alangan tayo sa buhay natin. Pero pag nagwawala, ay nangangailangan daw sila ng malaking sukat ng pagmamahal at pag-aalaga, pag-aaruga. Yan. Huwag nyo silang itulak papalayo sa iyo. Sabi rito, do not push them away from you. But if you have the light, seek to let that shine upon them. And in this way, you can help them toward heaven. Tayo minsan ay di ba ang Diyos, alam natin na palaging tinatanggap tayo, anumang sukat ng kasalanan natin, di ba? As long as if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of all unrighteousness. Laging ready siya. Pero ang mga tao, lalo na kapag nasaktan tayo masyado, mula sa araw na ito, nagdideklara ako ng boundary sa pagitan ko at ng taong ito. And from this time onward, no transactions, no dealing with that particular individual. Hindi daw ganun mga kapatid. Sabi rito, and if any of you see wandering away from Christ, he will feel as Christ did about the lost sheep. Where 99 in the fold, but he went out after the one that has strayed away. Ganun pala ang ating ginagawa. Kaya kung meron tayong mga kapatid dyan na, di ba may mga kapatid tayong mga maramdamin, mga sensitive. They might be very sick. Di ba ang may sakit, very sensitive yan. Nung ako ay nasa chaplaincy, ba't ibang uri ng pasyente, merong mga pasyente na wala naman talagang sakit. Meron akong binati doon. Oh, ma'am, andito kayo sa ospital. Tingin ko naman kako sa inyo wala kayong sakit. Sabi niya, shh, may tinataguan lang ako kung tao. And one of the good and the best place is hospital. Kaya pala ako. Hindi ko na inusisa, hindi na ako nakichismis kung ano. Basta ang sabi niya, nagtatago siya. Hindi ko na, naputol na yung istorya. Ganun pala ako. Sige man pa ako, tulungan ko kayo sa pagtatago nyo. Kwento-kwentuhan kami, may buhay, little encouragement. Later on sabi ko, manalangin po tayo para hindi nila kayo makita. Tawa ng tawa sa akin yung pasyente.
Panalangin ko po na hindi talaga ba kayo makita. Pero po, pag may nagtanong sa akin, anong sasabihin ko, ma'am? Eh, siyempre, huwag yung sasabihin, chaplain. Nagtatago nga ako eh. Tagal, mga siguro kulang-kulang 5 araw na magtago. Mahal yung pinagtaguan niya, Brother Rani. Hospital. Private room. Hindi ko alam kung parang nakakatawa yung pagtatago niya eh. Kasi yung mukha niya ay glowing din naman eh. Hindi naman tipo yung tatago kasi maraming utang na naniningil sa kanya with fear and apprehension. Wala siyang ganon. Masaya yung kanyang mukha. Sabi ko, ma'am, hello ma'am, good morning. Sabi ko, ano po ang ginagawa niyo rito? Kasi malakas ang pakiramdam ko eh. Mas malakas ang pakiramdam ko kaysa nakikita ang mata ko. Mas malakas ang pakiramdam ko kaysa sa salita na naririnig ko. Di ba narinig niyo ako nagsasalita? Kung malakas ang pakiramdam ninyo, mas mararamdaman ninyo ng higit yun kaysa sa aking sinasabi. Yun. Ang mga taong ito, sabi rito, and if any of you see one wandering away from Christ, he will feel as Christ did about the lost sheep. Di ba yung 99? Iniwanan niya. Siyempre, sinecure niya muna yon. Given na yon na nasa magandang security yung 99. Hinanap niya yung isa. Nabanggit natin yung mga sensitive. May mga pasyente na hindi mo man lang, sa amin, well-educated kami sa chaplaincy, sa clinical pastoral, yung madidiinan mo yung bed, pag kayo ay dumadalaw sa may mga sakit, huwag kayong napakakampante na sa bed, nauupo kayo, nadiin kayo, sapagkat kung meron silang mga pain, you're adding pain to the injury. Sa pagdiin nyo sa bed, kung hindi ninyo alam ang kalagayan ng pasyente, wag. Kung hindi ninyo alam ang kalagayan ng karamdaman, wag. Wag yung pinangungunahan. Yung mga discouraging words, hindi naatanggap yun doon. Yung tipong, sir, parang isang butiki na lang din napirma sa inyo Naku po. Isang butiki. As children of God, we should walk in the light. No, di ba? Nakanta-kanta pa natin, walk, 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 walk in the light. Oh. Walking in the light of God. We should walk in the light, and as we follow the light, we shall lighten the path for others. I-cultivate natin yung pagpapasalamat sa Diyos. Alam nyo, kung may mga problema yung ibang tao, kung mayroon kayong mga problema, and the best way to solve your problem is to deal with the problems of other people. And as you deal with their problems, you will forget yours. Makalimutan ninyo yung problema na yan. Minsan nandun kami nila Brother Dude, Brother June sa tabing dagat. Ganda, sarap, napakapayapa ng dagat. Yung isang kasama namin noon, kinukwento-kwento namin. Sabi ko, bro, parang malalim ang iniisip mo Sabi niya, napakapayapa ng dagat na ito. Very at peace. Napakagandang lugar na ito. Hindi mo maalaala yung mga taong naniningil sa iyo. Maganda. Gusto niyo bang pumunta sa ganon? Lalo pag maraming naniningil sa inyo? Punta kayo ng tabing dagat. Tumira kayo doon ng mga ilang araw. Hindi niyo maalaala yung mga naniningil sa inyo. Kawawa namang naniningil. Nakailang balik na nandun ka lang nakatanaw sa dagat. Brother, sarap-sarap lang. I-cultivate daw natin yung gratitude sa Diyos. Sapagkat, bagamat mayroon tayong problema, marami pang tao na higit na may problema sa atin. Ang sanlibutan ngayon ay puno ng problema. Ang United States ngayon nag-celebrate ng 250th anniversary ng kanilang independence. Pinopromote nila, tulungan nyo kami, let us celebrate the Jewish Sabbath and the Christian Sabbath. Magsimula na tayong mangili ng araw ng linggo.
and onward. Panawagan ng Trump ito eh. Samantalang kinukuha naman ng ating Santo Papa ang puso ng mga Muslim world. Kaya naggalit muna sila ni Trump eh. Alam mo, kasama sa drama yan eh. Maggalit muna tayo. Siyempre, kakampi sila sa akin dahil galit tayo, kakampihan ko sila. Sa bandang huli, pagtatagpuin natin sila. O, di ba maganda? Eh habang tayo nabubuhay dito sa lupang ito, sikapin natin na mabuhay ng langit-langitan. Sapagkat alam nyo, ang daigdig ay napakabilis na lumilipas. Napakabilis. At dapat tayo ay, habang mayroon tayong ginagawa na isang bagay na pansarili, nag-iisip din tayo ng gagawa para sa ikabubuti ng ating kapwa. Yan. Let us cultivate gratitude to God, and then we shall not get our eyes upon our little difficulties. May mga kahirapan din tayo, di ba? May mga need tayo. Wala mga taong hindi nangangailangan dito eh. Pero, sa kabila ng meron kayong pangangailangan, hindi natin kinakalimutan yung pangangailangan ng ibang tao. Di ba? Nakakalimutan natin yung ating sariling problema. Ayan. And although our brethren and sisters may err, bagamat sila ay mga magkakasala at magkakamali, magkakamali pa ba tayo? Dapat natututo tayo. Sapagkat hindi natin kayang pagkakamali ng lahat ay maranasan pa natin. Let us learn from others' experience. We have faults as well as they, and we want compassion. Nagkakamali tayo, meron silang pagkakamali, at kailangan natin pare-parehas ang kahabagan, compassion. This is a kindness with sympathy, compassion, as well as they. And we should have compassion for one another. Balikan natin ang mga mahal natin sa buhay. Minsan, tayo mismo ay hindi nagiging mahabagin sa ating kasama sa pamilya. Alala niyo sabi ni Jesus Christ sa sermon niya, sa mga huling araw, ang mga mag-ina, mag-ama, magkakapatid, magiging mag-aaway, magkakaaway. Bakit? Kulang ng pagmamahalan na eh. Alam niyo pa, kung mayroon tayong totoong salitang pagmamahal, dapat maranasan muna yun ng ating kaloob ng pamilya. Alam niyo yung mahal natin yung kapitbahay natin, tsaka yung sarili natin, pamilya hindi natin mahal, scam yun. Hindi totoong pwede tayong magmahal sa iba na hindi tayo nagmamahal sa ating sariling sambahayan. We have faults as well as they, and we want compassion as well as they. And we should have compassion for one another. Sabi ron sa Colossians 3:13, balikan natin ito. Maganda itong talatang ito sapagkat ito ay nagtatouch ito ng everything and anything against the need of forgiveness. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians 3:13 and 14. Bear with each other. Alam mo yung bear with each other? Alam mo yung bear? Nakita pagka under construction ng kalsada, nakalagay doon, bear with us. The road is under construction. Ibig sabihin, pagtiisan natin sila. Sapagkat meron silang ginagawang maganda. Bear with each other and forgive whatever grievances, whether small or big, forgive. Forgive as the Lord forgave you. Sa mga panalangin natin, di ba sa panalangin ng Panginoong Hesus sa chapter 6 ng Matthew 16 and onward, patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ang salitang tulad, we do not receive God's forgiveness if we withhold forgiveness with other people. Yung mga taong tilang pinagsasarahan natin ang pinto sa ating buhay, buksan uli natin mga kapatid. Sila man ay nag-struggle na nagnanais na makapasok sa langit.
na bayan ng Diyos na inihanda para sa atin. Amen? Kung sila nangangailangan, tayo nangangailangan. The only difference is that malalim ang kanilang pagdurusa at mga suffering compared sa atin. Mayroong isang lalaki, nagparada siya sa paradahan. Ito yung matanda naman na nauna sa kanya, ay sa palagay niya, tatamaan siya nung pinaparada niya, hindi naman pala. Yung kumbang dikit na dikit lang, pero hindi siya tinamaan. Nagmumura siya, dinuduro niya ng kanyang fingers yung taong ito. Tapos sabi nung nandito sa loob ng sakyan, sa salita natin, sabi niya, friend, o kaibigan, bakit napakakalmado mo lang? Sa ginagawa sa yung pinagmumura ka nung tao ron sa labas. Sabi niya, hayaan mo lang siya. Wala siyang matapunan ng basura niya sa buhay. Napag-isipan niya lang na tayo ang pagtapunan ng basura niya sa buhay. Yung mga tao maraming garbage. Alam niyo, minsan marami tayong mga garbage. Marami tayong mga pasanin. Minsan, kagagawan ng iba. Minsan, sarili na rin natin kagagawan. Regardless of the matter, ang sabi ni Paul, whatever grievances you may have against one another, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, yung virtue ng pagpapatawad, put on love, which binds them all together in perfect unity. Yung pagpapatawad na walang pag-ibig, bumabangon uli yun eh. Pero yung pagpapatawad na may pag-ibig, gumagaling. Yung pagpapatawad na, oy, ginawa mo na yun itong nakaraan. Pinapaalala ko lang sa'yo, ginawa mo na naman ngayon. Sabi, darling, akala ko ba pinatawad mo na at kinalimutan mo na. Oo nga, patawad lang nga ako, pero pinapaalala ko lang sa'yo na pinatawad kita noon. Ang totoong pagpapatawad, hindi na nagsusumbat. Alam niyo ang Diyos, pagka nagpatawad ang Diyos, hindi nanunumbat. Ang kagandahan sa Diyos, kapag hiningin natin ng tawad, Panginoon, naalala ko po noon na humingi ako ng tawad naman sa inyo, at ako ay nagkasala na naman. Sabihin ng Panginoon, ano ba yung kasalanan mo noon? God is dealing with us each day, one day at a time. Yung pinagpatawad ng Diyos, hindi na sinusumbat, tayo pinanunumbat pa natin. Di ba? Ibig sabihin nun, yung pagpapatawad natin, sabi ni Paul, it should be coupled with love. Put on love, which binds them all together in perfect unity. Ang Diyos pag nagpatawad, hindi niya nanunumbat eh. Kaya tayo, kapag nagpatawad tayo na may pag-ibig ng Diyos, hindi na rin tayo manunumbat. Ang dahilan kung bakit tayo ay nanunumbat pa, sapagkat sinunod lang natin ang letter ng forgiveness. Hindi natin nilakipan ng pag-ibig. Ng pag-unawa, ng pagkakasala ay part and parcel of our being here in this world. Kaya di ba ang Panginoon nakikitungo sa atin one day at a time? Nawit-awit, one day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just one day at a time. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms. Yung mga awitan natin, and hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. At ito ang privilege na ibinigay ng Diyos sa atin. Pribilehiyo na tayo ay gamitin ng Diyos na maging pagpapala para sa iba. At alam nyo, noong last Sabbath, dumalaw ako sa isang iglesia, napakaraming kaguluhan doon. I will not mention the name where it is. Napakaraming problema. Alam niyo yung problema? Individual differences. Matagal na yun, years. At ang paglago nila ay very stunted, bansot.
So I preach everything about forgiveness. Kunento ko yung karanasan ko dun sa aking anak. Yung aking anak, maliit pa sila noon. Yung ate napaka mapagmahal sa kapatid niya, mapag-aruga. Siguro barely 3 years old. Itong kapatid niyang sumunod sa kanya ay siguro mga magwa 1 year old. Pero ang sistema nito, yung kapatid niyang bunso, mas malaki pa sa kanya, sir. Mas malaki pa sa ate. Isang pagkakataon, nandun ako sa may harapan ng bahay, narinig ko yung, saan mo kaya ito pasok ko rin sa loob. Itong ate, nasa likuran nung kapatid niya, sinisikwat niya nandito yung kapatid niyang bunso, sinusungkit niya ng kanyang dalawang kamay sa kilikili at binubuhat niya. Sabi ko, anak, bakit pinipilit mo yan? Malaki pa sa'yo yung kapatid mong bunso na yan. Sabi ko, mapipilayan ka niyan. Alam mo yung sagot ng panganay? Kapatid ko siya eh. Ang issue ko dun sa kanya, mapipilayan siya, nabibigatan siya. Pero ang sagot niya, kapatid ko siya eh. Alam niyo kapag tinuturing natin kapatid na totoong kapatid, yung ating kapatid sa pananampalataya, we will stop treating them as enemy and friend. Hindi naman talaga mabigat pakitunguhan yung kapatid natin. Basta itunuring lang natin na kapatid. Nung araw, hindi pa ako Adventist, binatilyo pa ako. Nakaaway ko yung aking panganay naming kapatid na namayapa na ngayon at the age of 78 nung panahon ng COVID. At naging kaaway ko yun na matagal na panahon. Pero nung ako'y naging Adventist, naunawaan ko na mas nangangailangan po sila, ma'am, ng pagmamahal ko. Maski na bunso pa naman ako. At naging magkaibigan din kami noon bago namatay yun. Taon din ang pagiging magkaibigan namin. At ako'y nagugupit, binata pa ako, marunong na ako magupit. Baka gusto nyo magtipid, pwede kayong magupit sa akin. Request, gupit pang labas ng bahay, gupit pang stay at home, sabihin mo lang, gugupitan ko kayo. Mas mabilis na gupitan yung stay at home. Ginugupitan ko siya. Pag may dala akong gunting, kasi may sakit siya, ako nagugupit sa kanya. At pag nagupit ako sa kanya, may bayad siyang 300 pesos. Di gustong-gusto niya magpagupit sa akin, saan ka pa? Nagupitan na siya, may bayad pa. Minsan 200 pag wala akong pera. Kaya lagi akong hinihintay noon na dumalaw. Minsan mga 5 buwan, mahaba na ang buhok. Minsan 1 taon, mahaba ang buhok. At pag nabalitaan niyang nandun ako, sabihin mo kay Fred na magpapagupit ako. Kasi alam niyo, special na pagupit eh. Hinuhusayang ko din talaga. Hindi naman yung gupit na stay at home. Talagang pang sports pa. At may regalo pa siya. Di ba? Pag tinuturing natin na kapatid talaga yung ating kapatid, whether biological brothers or sister, or mas mahalaga pa nga yung kapatid natin kay Kristo eh. Yung dugo ng tao, mas makapal ang dugo ni Kristo. Kung tinuturing natin silang kapatid at naramdaman nila, hindi magtatagal, magbabago din sila ng buhay eh. Yung aking gitnang anak ay nagdedemand palagi ng maraming pagmamahal sa akin eh. Kanina bago ako umalis pa, pwede bang mag-solicit? Para ka ako saan? Magpapagupit ako mamaya pag sunset. Sabi ko, magkano ba? 150. Sabi ko, may pinagugupitan ako, 70 lang. So, 150. Sabi niya, doon talaga ako nagpapagupit kasi may massage pa yun, may shampoo pa. Kaya pala ka ako. Ito mo, nagpapagupit siya sa 150. Ako, 70 lang. Nung alaga naming aso, ang pagupit, 600. Ako, 70 lang. Grabe naman kako ito. Pagupit naman itong aso na ito. Animal naman ito.
Sabi ko, yung anak ko pa hindi ko bibigyan. Binigyan ko, sige ako, mamaya anak, sunset ha. Alam mo, mga nakaraang panahon, kulang ako ng pagmamahal dun eh. Madalas sa atin, lalo na kapag tayong mga tatay o nanay, we always tend to point fingers at them. And we always lay down the standards, the guideline. And we keep on pointing instead of giving them our hands of love. Alam niyo ngayon napakalapit na ng kalooban niya sa akin. And the more I learn to love Him, and the more my heart grows. And if your heart stops loving, you stop growing. Madalas natin pinag-uusapan ng pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos. Practicein naman natin yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Pagpapatawad natin sa kapwa natin. Hindi naman talaga mabigat yan eh. Sabi ko, anak ko, baka bigat niya na, mas mabigat pa sa iyo yung bunso mong kapatid ah. Kapatid ko siya eh. Kahit na siya mabalian, kahit na siya, kapatid ko siya eh. Alam niyo, never in the history of our lives na wala tayo nakagalit na tao. Sino ba dito ang walang nakagalit? O walang kagalit? Tingnan ko kung anong itsura ng mga mukha ng walang kagalit. Ako meron akong nakilalang isang tao na wala talaga siyang kagalit. Sabi ko, Lola, anong technique mo? Bakit wala kang kagalit? Oh, nangamatay na silang lahat. Kaya pala wala nang kagalit, patay na lahat ng kagalit niya. Huwag na rin naman natin hintayin mamatay yung mga yun bago natin makaging kaibigan. Di ba? Huwag nyo na hintayin na, wala na akong kagalit, patay na sila lahat. Kaya kapag may ganyan, ang ating damdamin, kagaya ng damdamin at inaasahan ng Panginoon, we love as the Lord loves. Kaya nga kanina, yung sa request ko sa yung awit natin, yung I would be like Jesus. Yan ang awitin natin closing song. Namnamin natin ang lyrics ng awit sapagkat napakaganda. Na-memorize ko ang lyrics niyan eh, pero hindi ko na-memorize yung laman ng ibig sabihin. Kasi we are still in the process of growing, learning, etc., etc. Kailangan natin yun mga kapatid. At habang nagtutumuli ng daigdig, nagtutumuli ng ating paglalakbay, patungo sa lupang pangako, ay pagyamanin natin ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa ating buhay at ibahagi natin sa iba. Kaya nga napakahalaga yung lesson natin. Dabihan ng panalangin ng tulong ng Panginoon. Mag-aral ng banal na Biblia upang meron tayong i-apply sa ibang tao. Hindi tayo nag-aaral ng Biblia, wala tayong may i-apply sa iba. We are always reminded by the Scriptures, by the writings of the Spirit of Prophecy. Kung tumigil na tayo sa pag-aaral nitong araling ito, pinagkakaita natin ang buhay natin ng the best thing in life. Yung ating gawain dito, hanap buhay natin, ano pang tawid gutom lang yan eh. Kami nila Brother Joe, naghahanap buhay kami. Ang layunin namin maitawid ang marami pang tao sa gutom sana. Basahin natin yung pagtatapos natin. Halika na't magko-closing song na tayo. Sabi rito sa text natin kanina, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Pagharian nawa tayo ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Damahin natin ang halaga ng pagpapatawad ng Diyos. At iyon naman ang virtue na ibahagi natin sa iba. Unahin natin sa ating pamilya, sa ating mga biological brothers and sisters, sa ating mga kamag-anak, yung ating mga kapitbahay. Sa ganito ay matupad ang kautusan ng Diyos sa ating kalagitnaan. And soon, and very soon,
Christ will appear in the clouds of heaven, and one day, we welcome niya tayong lahat na mga pinagpala ng Panginoong Diyos. Salamat po at mabuhay po kayong lahat. For our closing song, let us sing, I Would Be Like Jesus. Tayo po lahat ay tumayo. Kapatid, na-assure ba maging kagaya ng Panginoong Hesus? Paabot natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Ama po naming Diyos, abutin po ninyo ang aming kamay ng may pananampalataya at ng aming puso. Maraming panahon kami po ay hindi naging maibigin sa aming kapwa. Instead na matulungan namin sila, we destroy them the more. And we destroy the reputation to those who does not know anything about their lives. Tulungan kami, Panginoon, na maging tunay na kapatid para sa kanila. Ang daigdig ay punong-puno ng puot, punong-puno ng galit. Datapot kami, Panginoon, ay isalba mo kami, ihiwalay kami, ang mga tinatawag na commandment-keeping people. At lakipan po ninyo, tulungan kami ng pag-ibig upang magkaroon ng glue ang forgiveness with love and understanding, with tenderness and mercy. Salamat po, Diyos, sa pagdinig sa aming dalangin. Lahat ng ito ay aming sinasampalatayanang mapapasa amin. Help us to meditate on it day and night. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.
coming again. Cheer up, it will be joyful and sing. Jesus is coming again. We have this hope that burns within our hearts. Waiting the promise of His word. We believe that time is near when the nations far and near shall awaken and sing. Hallelujah, Christ is again, coming again. Jesus is coming again. We have this hope that burns within our hearts. Oh, with the coming of the Lord. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Sa muli po ay happy Sabbath po sa atin lahat mga kapatid.